Matapos ang napakatinding twist na si Nagumo pala ay nagpanggap na si Gaku, ngayon na i-review na natin ang chapter 155 and 156 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang matagumpay na pagsaksak ni Nagumo kay Uzuki at ang paghahanda ni Shishiba at Shin laban dito kina Haruma at Kumanomi na kung saan ay isang bakbakang episode na naman ang ating matutunghayan. Ken may this is Mr. Miken at wag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimulang chapter dito kina Haruma at Shin na sabi naman ni Sakamoto habang tumatakbo na wag daw mamatay itong si Shin, na magiging ayos lang daw si Shin kasi may ability naman daw ito. So balit dito naman kay Shin ay pansamantala pa lang na turn off ang kanyang ability na di gumagana dulot ng nangyaring pagsabog noon mga kaibigan, na kung saan ay malapit talaga sa pinagsabugan si Shin. Maya pa ay kumuha naman ng isang malaking tipak na semento itong si Haruma na sabing, ngayon, saan na ba raw yung angas-angasang ugali ni Shin kanina? Kaya dito na binato ni Haruma si Shin na naiwasan naman ito. Kaya sabi naman ni Haruma na yan, ganyan lang. Sabay naganda na ulit ito, nasabi naman ni Shin na nako, inuchay buti na lang ay na-rescue siya ni Shishiba. Nasabing, anong problema? Ba't ang bagal ng galaw mo ngayon? Nasaktan ka ba no? Sagot naman ni Shin na hindi, ayos lang ako, salamat. Nasabi naman sa kanyang isipan na pabigat lang daw siya rito. May kita naman na naghahanda na si Kumanomi ng coil gun at inirelease na niya na sinangga naman ni Shishiba, na sabing uhaw na uhaw daw sa atensyon ng babaeng to. Kaya sinabihan na ni Shishiba si Shin na wala raw silang mapapala rito kung tatakbo-takbo lang daw sila. Kaya susugod na raw siya at kailangan daw siyang i-cover nitong si Shin. So dito naman naghanda si Kumanomi na may mga bakal na minamagnet, na sabi naman ni Shishiba na maging alerto ka, andyan na ang magnet. Sabi naman sa isipan ni Shin na magiging okay lang daw siya kasi mas lumakas na raw siya ngayon. Di na raw niya kailangan pang mag-rely sa kanyang ability. So balit tinamaan naman siya ng metal pipe, kaya ay napatingin naman si Shishiba sa kanya at naalala niya si Usaragi na sinabihan niya noon na lagi raw itong tulala at wala raw nakakalam sa iniisip nito, at saka lagi rin daw itong gutom at napaka-rude din daw nito, na nung una nga ay naiinis pa raw siya kapag kakatrabaho niya itong si Usaragi, pero ngayon ay na-realize niya mga kaibigan na napaka-capable daw pala ni Usaragi, sapagkat si Shin mga kaibigan ay parang nagiging pabigat na nga. Kaya iniisip niya ni Shishiba sa kung nasan daw kaya ngayon itong si Usaragi, na ipinakita rito mga kaibigan na nagtatago pala sa bathroom matapos niya makita ang inakala niyang multo na si Seba. Matapos yan ay naghanda na naman ng isang bola si Haruma na sabing ile-level up na raw nila. Kaya naghanda na si Haruma na sabi naman ni Shin na paano raw kaya niya ito i-deal, in which ay nang papaspike na sana si Haruma ay sinigawan niya ito na sabing sa line, nakaapak ka sa line kanina, dahil na sumablay ang spike ni Haruma at naiwasan ni Shin ng atake. Nasabi naman si Sipa ni Haruma na kainis, sumablay daw siya, nakaapak daw kasi siya sa line, kaya sumablay daw ang kanyang serve, kung kaya't mabilis nang kumilos si Shishiba at inatake si Haruma na nagpatalsik sa kanya. Sinabihan naman ni Shishiba si Shin na ayos yun na, habang sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na buti na lang daw yung napanood niya ang FIVA World Cup kasama si Hisuke noon. Sinabihan naman ni Kumanomi si Haruma na hoy, tigilan mo na yung paghahalo ng sports sa pagpatay ng tao kasi mas malakas doon si Haruma kung lumalaban ito ng normal. Tumayo naman si Haruma at may napansin siya rito kay Shin na sabing mukhang nakita na kita noon. Napasabi naman si Shin na ha, kaya tanong pa ni Haruma na saan ka ba lumaki nung bata ka pa? Sagot naman ni Shin na saan ako lumaki? So balit habang nagsasalita pa lamang siya ay laking gulat niya nang biglang nagpunta si Carolina Reaper sa kanyang likuran, na kung saan ay napalingon naman si Shin na sabi naman ni Carolina Reaper habang naghahanda na wikang nakita rin kita, magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid ko na si Club Jump. Sabay dito niya ibinuga ang apoy kay Shin. Tumalsik naman dito si Shin, sabay sinundan siya kagad ng Carolina Reaper, bagay na gumulit kay Shin na buti na lang ay mabilis ang inatake ni Amane si Carolina Reaper, bagay na gumulit sa kanila. So dumating na ngayon si Amane mga kaibigan, na sabi naman ni Kumanomi na lagi raw nadadagdagan itong si Shin. Nasabi naman ni Haruma na ayos, parang nagiging match na raw ito, na magla-line up na raw sila. Sabi naman ni Amane kay Shin na paumanhin kasi pinahintay niya raw itong si Shin. Kaya tanong naman ni Shin na saan ka ba galing? Humingi lang naman ulit ng sorry itong si Amane, na sabi naman ni Shishiba na so pinakita mo na talagang sarili mo, sinundan mo pa talaga ako sa buong exhibition, ano ba talaga ang deal mo? Tinignan lang naman siya ni Amane na kung saan ay na-trigger naman ang memory ni Shishiba at naalala niya ang batang si Amane noon. Kaya sabi naman ni Shishiba na teka, ikaw ang anak ni Yotsumura. Tanong naman ni Shin na kilala niyo bang isa't isa? Natanong naman ni Shishiba kay Amane na ano bang ginagawa nito rito? Dito naman kay Carolina Reaper ay sabi niya na medyo masakit daw yung atake kanina ni Amane, kaya dudurugin daw talaga niya ang batang to. Nasabi naman ni Haruma na perfect daw talaga ito. Ngayon ay makakalaro na raw talaga sila na 3-on-3. Sabi naman ni Kumanomi na tama na, hindi tayo nagpunta rito para maglokohan lang. Habang nagsasayang tayo ng oras, ACK ay nagdurusa raw ng mag-isa lang, bagay na kumuha naman sa atensyon ni Haruma. Nasabi naman ni Kumanomi habang umiiyak na hindi na raw niya gustong iwanan ulit si Uzuki, gusto niya na raw na magmadali rito at samahan si Uzuki. Dito naman kay Shishiba ay sabi niya na mag-uusap na lang tayo mamaya kasi ito na raw paparating na. Inuchay sabi naman ni Haruma kay Kumanomi na tama ka, paumanhin. Kung kaya't dito na naganda si Kumanomi at gumawa ng isang throwing motion habang ina-activate niya ang kanyang ability, ng maya-maya pa ang buong
truck talaga ang nakontrol ngayon ni Kumanomi na kung saan ay lumabas ito mula sa kabilang hall o sa labas mga kaibigan. Nasabi naman ni Shishiba na isang crane truck. Nagulat naman si Amane at Shin na sabing grabe na to sapagkat kinontrol na ni Kumanomi ang crane truck para atakihin ng tatlo na magkasabay namang tumalon. Nilapitan naman ni Caroline na Reaper si Amane na sabing, "Hoy, bata, may utang pa ako sa iyo, di ba?" Kaya dito rin niya nilayo si Amane dito kina Shin at Shishiba na ngayon nagulat na habang nakatingin si Shishiba kay Amane ay si Kumanomi naman ay naghahanda na pala sa kanyang tabi at inatake ito gamit ang crane truck na nagpatalsik talaga kay Shishiba. Nasabi naman ni Kumanomi na mamamatay ka rito. Sagot naman ni Shishiba na akala mo talaga na malakas ka, ano? Nagulat naman si Shin. Nasabi naman ni Haruma na okay. Ang labanan hanggang kamatayan daw ay ang pinakamagandang sport daw. Nasabi naman sa isipan ni Shin na malinaw raw na napakalayo daw ng kanilang agwat pagdating sa lakas. Na ano raw kayang kanyang gagawin dito. Kaya sabi naman ni Shin na sana ay magkaroon tayo ng maganda at proper na laban na sportsmanship daw talaga. May kita naman si Shin na pinipilit na pabalikin talaga ang kanyang ability na pansamantalang di gumagana. Kaya naghanda na si Haruma na sabing una ay warm up daw muna sa kanyang balikat. Sabay binatonan niya si Shin. May kita naman si Shin na papaatras at pinipilit ang kanyang focus dito kay Haruma. Habang si Haruma naman ay papasugod ulit. Agad namang huminto si Shin at nag-attempt ng sipa na naiwasan naman ni Haruma. Sinalo naman ni Haruma ang isang tipak ng semento gamit ang kanyang dibdib na sabing gusto mo ba ng soccer? Para kung magpaligsahan na lang tayo sa pamagitan ng penalty kicks. Sabay sinipa na ni Haruma ang semento na tumama talaga kay Shin. Nasabi naman sa isipan ni Shin na wala raw itong silbi. Wala raw siyang paraan na matalo ang taong to pagdating sa direct combat. Na kailangan daw niyang umalis na rito. Nasabi naman ni Haruma na hindi naman sa mga bata. Na dito naman sa isipan ni Shin ay sabi niya na paano raw kaya niya masusundan ang galaw ni Haruma nang di gumagamit ng kanyang ability. Maya pa may na-realize naman si Shin na sabing come to think of it, ang mga atake raw ni Haruma ay related daw sa isang klase ng sports move. Gaya na lang daw nung nag-attempt ito ng volleyball spike ay masyado raw itong careful noon sa kanyang pag-apak sa line. At nung gumawa rin daw ito ng soccer kicks ay maingat daw talaga ito sa pag-iwas sa paggamit ng mga kamay nito habang sumisipa. At pagdating naman daw sa discus throw ay hinagis niya raw ito within sa 35-degree na anggulo. Kaya sabi rito ni Shin na kung ganon ay kung malalaman niya raw kung aling sport daw ang lalaroin ni Haruma habang umaatake ay mabasa niya raw talaga ang movements nito kahit papano. Maya pa'y kumuha naman si Haruma ng isang semento kaya naghanda na ulit si Shin sabi sa kanyang isipan na isang handball daw siguro ito na sport. In which ay bumelo naman si Haruma na sabi naman sa isipan ni Shin na kung ganon ay ibig sabihin nito ay nang nagsasalita pa si Shin ay may kita naman si Haruma na iba pa to na talagang semento na sabi naman sa isipan ni Shin na wag muna. Which means na dito raw sa 6-meter line mula sa goal ay tatalon daw si Haruma. Kaya dito naman nagamda si Shin at binato si Haruma na sinangga naman ito. Nasabi naman sa isipan ni Haruma na baliw. Foul yun. Subalit laking gulat niya nang nagpunta na pala si Shin sa kanyang likuran at naghahanda na at sinuntok ng napakalakas sa sigmura si Haruma na nagpatalsik talaga kay Haruma mga kaibigan na matapos niyan ay sabi rito ni Shin na gumana raw talaga. Gumana raw ang kanyang plan na wala raw talagang rules pagdating sa pagpatay. So grabe somehow ay gumana pa ang ginawa ngayon ni Shin pero magpapatuloy kaya ito lalo na't di hamak na mas malakas talaga si Haruma sa kanya. At bukod pa dyan ay di pa magamit-gamit ngayon ni Shin ang kanyang ability. Well, ang isang matinding labanan sa pagitan ni Shin at Haruma at ng iba pa ay matutungayan nyo sa mga susunod na chapter mga kaibigan kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video kinagit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.